Kabayan! Balik na naman tayo dito sa off-grid solar natin. Sa mga taong nag-like dyan, nag-share, nag-comment, maraming salamat. Before tayo mag-proceed sa video natin, sasabihin lang ako na kung makarami tayo ng subscriber, makahit tayo ng 1,000, bibigay ko to sa inyong inverter at saka solar charger controller. Maliit lang pero kaya niyang mag-power up ng bahay. Explain ko yan sa inyo mamaya pagkatapos ng video. Pamimigay natin yan. Tutulungan ko kayo mag-wiring yan. At saka dapat makarami tayo ng subscriber. So, nasa inyo na yan kung ikalat nyo tong video na ito. Basta makarami tayo ng subscriber, pamimigay natin yan. So, papakita ko ngayon, i-demonstrate ko ngayon kung paano ko siya wiring lahat. Pati diagram niya. So, punta tayo dito. So, marami kasing nagtatanong kung paano ko talaga na wiring yung system ko. So, ito yung diagram ko. So, mag-umpisa tayo sa panel. So, ang panel ko sa taas, 12 volts, 100 watts each. So, naka-series siya. So, kaya 100 volts ang binibigay sa akin. So, may 19 volts siya open circuit. Pero, ang system niya talaga sa isang buong panel, 12 volts lang. So, naka-series, kaya may 500 watts. For example, may 500 watts ako. Ito lang na drawing ko, pero nasa 2 kilowatts na yan. So, pagdating doon sa taas, may breaker. Kung mapapanood nyo sa nakaraang video, so, nandun naka-explain lahat. So, explain ko ulit. Pagdating sa breaker, ito yung MPPT Solar Charger Controller Outpack. So, pagdating dyan, DC papasok, 100 volts. Ito, SPD, Surge Protector Device. Yun yung umiilaw. Explain ko yan. So, itong MPPT Charger Controller, meron din siyang display. Which is yung dalawa na nakikita nyo. Yung isa, display naman ng inverter. So, andun siya. Display yan siya ng inverter. So, dito muna tayo. Focus muna tayo sa MPPT Solar Charger Controller. So, ito, kaya na ito mag-deliver ng 80 amps up to 115 volts maximum. So, ito, 19 volts open circuit. So, mga 100 volts lang siya. So, may limit pa rin siya. Up to 115. So, pagdating naman dyan, DC in, galing sa PV. Ang output naman niya, DC output, papunta sa battery. So, may apat tayong battery sa baba kung nakita nyo sa nakaraang video. So, 12 volts, 12 volts, 12 volts, 48 volt ito lahat. So, kailangan malaki ang wire kaya hinighlight ko ng konti yung wire kasi malaking ampere na pumapasok dyan. So, ito naman, pag galing dito, ito yung shunt. Ito dito na measure kung ano ang pirahe na pumapasok at anong pirahe lumalabas. So, ito BSP, ito pala yung mga manual niyan. So, BSP, Battery Status Processor. Ito yung maraming system dyan. Mamamangha kayo sa XTML. So, ito yung sa akin ngayon. Made in Switzerland siya. So, kaya Switzerland yung manual. May English naman tayo dito. So, may isa pang i-explain ko dyan. So, ang brand ng panel ko is PB Solar. Yung nasa taas. So, yan yung mga warranty niya. So, galing sa Germany or mga China. So, balik tayo dito. BSP, Battery Status Processor, mini-measure niya yung temperature ng battery kasi depende rin sa temperature ang i-charge niya. At saka, mayroon din ditong temperature sa battery kasi nga depende rin sa pag-charge niya. Kailangan niya malaman ang mga temperature ng battery. So, may na-drawing ako dito hindi pa tapos. Ito yung BSP. Siguro kailangan ko rin yan in the near future. BSP is Battery Management System. BMS. Battery Management System. So, kalimutan nyo muna yan. So, ito, mini-measure niya dito. Ito, kumbaga, ito yung computer ng battery. So, malagang bagay din yan. So, mini-measure niya yung labas-pasok ng amperahe. Pagdating dyan, papasok siya dito sa inverter. So,
Ang wiring kasi kasama siya sa inverter ang BSP. Kasama din itong RC-02. Ito yung display ng inverter. Ito naman yung display ng Outpack solar charger controller. So, pagdating dyan, DC input, may switch. Ito nga pala yung mga switch. 100 amps yung isa 200 amps. Kasi malalaking amperahe yan. Tapos ito naman yung switch protector ng PB. Kung in case may problema, masuswitch off nyo dyan. At saka, ito naman, pagkabit naman nito, kailangan before sa switch. So, pag ito mag-trip, pangalawang protector na rin niya yan. Kasi minsan yung switch late na siya mag-react. So, ang SPD, Surge Protector Device, seconds lang nagre-react na o milliseconds. So, kidlat kasi yan. Para yan sa kidlat. So, kailangan earthed. Hindi ko na drawing pala yung earth dyan sa inverter. So, pagdating dyan, yung maliit ko na display na nakikita nyo sa video, ito yung bilog na ito, siya yung nagme-measure ng AC ampere. So, mini-measure niya ang AC ampere na kinakain ng appliances. So, yung dalawang wire na ito, live at saka neutral, saka earth, mini-measure din niya dyan. So, nandyan din lahat ang controller. So, pagdating dyan, papasok na dun sa controller, sa meter ko sa taas. Tapos, pagdating sa meter, nandun sa breaker. And then, papunta na sa bahay. So, at saka ito pa palang isa sa inverter. Kasi dalawa siya hybrid. So, pwede siyang ma-charge sa generator or sa power line. So, kagaya sa Manila, malalagay nyo sa Maselco. Ito naman, just in case na nasisense niya na malulobat na yung battery niya, pwede nyong on ang generator, which is not efficient dapat kasi off-grid, completely off-grid. So, ito pang emergency backup lang ito. So, pwede nyo siyang ikabit sa power line or sa generator. So, ang purpose niyan, kung halimbawa, pwede kayo mag-charge gamit itong inverter charger. So, i-charge nyo yung battery nyo. So, punta tayo dito. So, ito yung dalawang controller. May memory card siya. So, naglalag siya ng data. So, kasi sa battery manufacturer, kung magka-problema yung battery nyo within 1 taon lang, malalaman kasi nila dyan kung paano nyo rin tinitreat yung battery nyo. So, kagaya dito, marami pa dapat malaman kasi sa akin, nag-umpisa rin din ako paunti-unti. Sa events record. So, ito, battery, monitor. So, ito yung graph ng consumption the past -4 days. So, kasi sa battery, out of 100% niya, kailangan nyo lang makain yung 30%. Pwede kayo mag-down to 70%. Worst case scenario, kailangan yung mag-leave talaga at least 70% or pinaka-maximum 60%. Hindi nyo pwedeng i-drain ang battery kasi masisira. So, kaya nga itong memory card na ito, nandyan siya para mag-log siya ng data kung paano ko tinitreat yung battery. So, sa ngayon, nagbago ako ng fridge kaya lumiit ang consumption ko. Dati talagang sinasagad ko to 70%. So, allow lang yung mag-take ng 30% out of 100% sa battery. Kaya yan yung deep cycle battery. Charge, discharge, charge, discharge. So, kaya ngayon full na tayong battery ko. Masyado pang maaga pero full na. Pero maulan, cloudy, so magandang maaga siya na puno. So at least pumapasok pa siya ng 300 watts. Yan yung temperature ng battery. Kasi nga nandoon yung BSP. Kung nakita nyo dito, BSP na may temperature din siya. Kailangan nyo siyang ilagay sa taas ng battery din. So ayan yung DC na pinapasok niya. So pagdating naman dito, controller ng Outpack. So ito yung dalawang to sa diagram. Yung dalawang yan. So ngayon, 55 volts. Nasa floating na ata siya kasi punong-puno na yung battery. So yan ang makikita nyo everyday na konsumo nyo. Yan yung nakakain niya galing sa panel. Yan yung naha-harvest niya. Everyday na
na matatapos ang araw, makikita nyo ito. Yan yung na-harvest niya kung magkano talaga ang nakonsumo nyo during the night. So ngayon pinapasok niya 400 watts. So ayan. Ayan yung display niya. So yun, hindi niyo papakialaman yung memory card. Papakialaman nyo lang yan kung sakaling may warranty yung battery nyo. So balik tayo dito sa Metrosan or anong tawag dyan. So nandito yung maliit na system na ito. Ito kung makikita nyo. Yan. Ito yun siya. So nami-measure niya ang wattage dahil nga dito. Papasok dyan, lalabas dito, papasok sa breaker, distribute sa buong bahay. So nami-measure niya ang ilang oras na nakikita niya kung ilang oras na ito tumatakbo na system within 2 years na siguro. So yun yung voltahe niya dahil nakakonect na siya sa inverter. So nakikita niya kung gaano siya ka-stable talaga ang voltahe. Point something lang natin change niya. So yan yung amperahe kasi yan nami-measure niya dyan dahil dyan. So yan yung kilowatts. Binibase din niya sa buong taon na consumption niya. O araw-araw, yan yung wattage. Mini-measure din niya yung wattage dyan. So, balik tayo dito sa inverter. Ito yung marami nagtatanong din dyan kung ano to. Surge protector device. So, nakaset siya sa 115 volts DC. So, kung ano mang may sobra dyan na 115, poprotect niya, kinaklamp niya. So, dito pa lang masusunog na ito. Di bale, kung masunog siya, at least hindi masunog yung inverter nyo. Yung solar charger controller. So, yan yung FlexMax. Hindi ko makita kasi nakatagilid. 150 volts pala inaalaw niya. Tapos 80 amps. Yan yung maximum. So, pag galing dyan sa ilalim, ito yung circuit breaker sa PB. So, ngayon nasa absorption pala. So, yan yung hina-harvest niya ngayon. 400 watts na harvest niya sa kuryente. Tapos, ito yung dalawang switch. Which is itong tatlo, isa dito, yung isa sa 100 amps dito yan sa out. Tapos ang 200 amps dito yan sa inverter. So in case of emergency, ito siya mag-automatic trip. Automatic trip. Same din ito sa breaker. So pababa, hindi ko na siguro pakita yung baba kasi masyadong maano. So ayan yung ano niya, AC output, AC input na merong auxiliary. So ang auxiliary mag-automatic on yung generator pag na-sense niya yung ano, na lowbat na. So battery minus, be mindful pag mag-hook up kayo ng inverter, kailangan talaga correct yung polarity. Kahit din dito sasabog din yan o masusunog. So sayang lang pera nyo. So ayan, ang surge protector device, nakakabit siya before sa breaker. SDP. Tapos, ito yung earth, negative side niya. Mas nandun na pababa. So, ayan. Halos na-explain ko na lahat. So, ito naman yung mga manual niya. Pwede nyo kayong mag-hook up ng wind turbine. So, ayan. Maraming varieties ng inverter dyan. May 12 volts, 1,500. Yung mga varieties niya. Ito yung XTM sa akin, 4,000 watts. Meron din maliliit na system. Ito yung pinakamalaking system nila. Kung meron kayo nito, siguro kaya nyo mag-supply ng isang buong barangay. Kasi 8,000 watts, imagine. So, malaki-laki yan. So, balik tayo dito sa pa-promo natin. So, ito ginagamit ko ngayon. Brand new ang ibibigay namin sa inyo. So, made in Germany siya. 12 volts siya na system. So, kung nakikita nyo, maliit lang siya pero enough na maka-cover up ng ganitong inverter. So, ito 12 volts inverter. Pwede nyo maximum na ito 700 watts na surge. Pero continuous 500 watts. So, para malaman nyo, i-on natin yung rice cooker. Ang rice cooker ata is 600 watts. So, i-try natin. So, kailangan natin makarami ng subscribe.
para mapasa atin tong inverter na ito. So, ito yung plus and minus. Ito demonstration lang ito. So, kaya niya up to 30 amps, 12 to 24 volts. So, ito ngayon 12 volt system siya. So, ang battery niya nasa 94%, 13.2 kung alam niyo mga voltahe ng battery. Yan yung araw na pinapasok, yan yung amps na pinapasok, mina-harvest niya. So, yan. Kapit natin siya dyan. Masyado siyang risk kasi hindi siya. Siguro mag-make na lang ako another video para matesting natin to. So anyway, maraming salamat sa mga taong nagko-comment dyan. Maraming salamat sa inyo. Kailangan natin makarami ng like at saka subscribe para mapasa inyo yan. Charger, controller at saka inverter. Hanggang dito lang po. Maraming salamat po.